Kidlat News Updates. Mga balita ngayon na kuryenteng Chinese crew ng isang foreign vessel na iligtas ng Philippine Coast Guard sa Basilan Strait. 1.3 trillion pesos na pondo sa edukasyon mahigpit na babantayan ng Senado. Unemployment rate noong November 2025 bumaba sa 4.4% ayon sa Philippine Statistics Authority. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Matagumpay na nailigtas sa pamamagitan ng medical evacuation ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang 55 years old na Chinese crew member na nakuryente habang sakay ng isang foreign vessel sa bahagi ng Basilan Strait, Kamakalawa. Ayon sa Coast Guard District Southwestern Mindanao, agad silang rumesponde matapos makatanggap ng distress call mula sa barkong MV Minwa 9 bandang alas 10 ng umaga dahil sa injured na tauhan nito. Gamit ang BRP Tubataha at medical team ng PCG, ligtas na nailipat ang pasyente at dinala sa isang ospital sa Zamboanga City para sa medikal na atensyon. Nagpasalamat naman ang Chinese Embassy sa mabilis na aksyon ng Philippine Coast Guard na muling nagpatunay ng kanilang malasakit sa kaligtasan sa karagatan anuman ang nasyonalidad. Mahigpit na babantayan ng Senado ang mahigit 1.3 trillion pesos na pondo para sa edukasyon na inilaan ng Kongreso sa ilalim ng 2026 National Budget. Ito'y upang matiyak na maipatutupad ng tama ang mga proyekto tulad ng pagtatayo ng silid-aralan, libreng kolehiyo, school-based feeding program at dagdag na guro at kawani nito. Ayon kay Senator Win Gatchalian, Chair ng Senate Committee on Finance, bubuo ng Oversight Committee ang Senado upang masiguro ang maayos na paggastos ng pinakamalaking education budget sa kasaysayan na katumbas ng 4.4% ng Gross Domestic Product o GDP, alinsunod na rin sa rekomendasyon ng United Nations Education, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Kabilang sa mga pangunahing alokasyon ng 68 billion pesos para sa silid-aralan, 25.6 billion para sa feeding program at 67 billion pesos para sa libreng kolehiyo sa ilalim ng Free Higher Education Law. Dagdag pa ni Gatchalian na malaking hakbang ang paglalaan ng malaking pondo para sa edukasyon, ngunit mahalaga ring matiyak na magamit ito ng tama para sa kapakanan ng mga mag-aaral at mga guro. Bahagyang bumaba o nasa 4.4% ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Nobyembre ng nakaraang taon ayon sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa kanilang Labor Force Survey, nasa 2.25 million Filipinos na edad 15 pataas ang walang trabaho na mas mababa kumpara sa 2.54 million na unemployed Filipinos noong October 2025. Ngunit mas mataas ito sa 1.66 million unemployed Filipinos noong parehong buwan ng Nobyembre ng taong 2024. Tumaas naman ang bilang ng mga may trabaho sa 49.26 million mula sa 48.62 million na naitala rin noong October 2025. Ayon kay PSA Chief Claire Dennis Mapa, bahagyang naapektuhan ng mga kalamidad ang pagtaas ng employment noong November kahit pa karaniwang tumataas ang pangangailangan sa trabaho tuwing papasok ang holiday season. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.